Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Habang nagpapahinga ako at nakaupo lang sa sala ng bahay nila ate, ay naisipan kong mag-browse ng cellphone. Nakita kong may friend request ako sa Facebook. Noong makita ko pa lang ang picture, ay nakilala ko na agad kung sino. Siya iyong magandang dalaga na ginamot ko na apo ni Manang Alodja. Kaya pinindot ko na rin agad ang accept. Tapos tinignan ko ang profile niya. Nakita kong may mga upload na reels, meron din sa TikTok at mga link para sa Instagram at Twitter. Marami siyang video roon. Doon ko nga nalaman na TikToker pala siya at video creator din. Libo-libo ang kanyang mga views and likes. Pinanood ko ang mga video niya na naroon. Doon ko mas malinaw na nakita ang tunay na itsura niya. Maganda talaga siya, pati na ang hubog ng katawan. Siya iyong tipo ng babaeng hahangaan talaga. Magaling rin siyang sumayaw at gumiling. Sa dami ng followers niya ay masasabi kong sikat na pala talaga siya. Doon ko na rin napagtanto na maaaring iyon ang dahilan kung bakit masyadong mataas ang tingin niya sa kanyang sarili at naging arogante at mayabang na talaga. Napansin kong may message ako sa Messenger, kaya binuksan ko na rin. Nakita kong siya rin pala iyon. Sabi niya pa sa chat, "Hi, ako ito, iyong dalagang ginamot mo na apo ni Lola Alodja. Pasensya ka na ha sa mga nasabi ko sa iyo. Nadala lang ako ng karamdaman ko at sobrang stress na rin sa mga nangyayari sa akin. Idagdag pa ang paghihiwalay ng mga magulang ko. Kaya masasabing hindi talaga ako lumaki sa matiwasay at maayos na pamilya. Heto nga pala ang mga link ng mga videos ko. Hindi mo na itatanong, isa akong video creator at TikToker din. Malaki ang kinikita ko sa mga video kong iyan. Pasensya ka na uli ha. Baka naman pwede mo akong bisitahin sa bahay minsan bago ako makauwi ng Visayas. Papasahan din kita ng mga personal videos ko sa Telegram kung gusto mo." Mahabang sabi niya pa sa chat na may kasamang mga video at links, pero hindi ko na siya nireplyan pa. Sapat na sa akin iyong nagamot ko siya. Tapos na ang obligasyon ko sa kanya, pati na rin ang pag-iwan ko sa kanya ng sumpa para matulungan siyang magbago. Matapos kong mabasa ang kanyang mensahe, isa-isa kong pinindot ang mga link at pinanood ang mga sayaw niya na naroon. Nagulat naman ako dahil biglang nagsalita ang pinsan ko. Naroon lang pala sa likuran ko, nakikiusyoso.
Sabi niya pa, "Naks naman kuya, ang ganda naman yung pinapanood mo. Ang laki pa ng dibdib. Kaya ka pala nagtatago dito ha, dahil may pinapanood kang ganyan. Pero mas malaki ang dibdib ko dyan kuya ah, kahit sukatin mo pa. Pero in fairness kuya ha, ang lambot ng katawan niya at suwabe gumiling. Pwedeng paggilingan ng bigas na malagkit para makapagluto ng suman." Sabi ko naman, "Ano bang pinagsasabi mo? Pinapanood ko lang iyong mga link sa TikTok." Kung ano-ano na agad ang comment mo. Tumawa lang siya. Tapos tumabi rin sa akin si ate, sabay sabing, "Bunso, papuntahin ko na lang kaya rito si Nika. Kawawa naman yun. Matagal ka na niyang hindi nakikita at nakakasama. Babae rin ako bunso, kaya naiintindihan ko rin ang pangangailangan niya na mukhang matagal mo nang hindi natutugunan dahil palagi kang wala at abala sa mga misyon mo." Sabi ko naman, "Wag na te, marami pa akong gagawin. At kahit naman gusto kong gampanan ang aking pagiging asawa sa kanya, madalas ay hindi naman pwede. Dahil sa mga pinanghahawakan kong mutya at mga kakayahan. Alam niya rin naman iyon." "Uy, magagabi na pala. Aalis na muna ako te. Meron lang ako kailangan asikasuhin. Hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi ha. Pero isara at ilak nyo na lang ang mga pinto. Makakapasok naman ako kahit nakalak ang mga iyan." Sabi naman ni ate, "Sige, pagtitirahan ka na lang din namin ng ulam. Kumain ka rin pagka-uwi mo ha. Ikaw na bahala mag-asikaso ng sarili mo." Pagkalabas ko ng bahay ay nagtungo ako sa tabing dagat at naglakad-lakad sa dalampasigan. Noong tinawag ko si Mian ay agad siyang bumaba sa anyong mangalo. Sabi ko sa kanya, "Dalhin mo ako sa lugar na pwede ako magmasid. May aabangan lang ako." Tumango lang siya at agad akong hinawakan. Dinala niya ako sa isang katamtamang laki ng bahay, pero gawa iyon sa kawayan at mga tabla. Noong muli kong tignan ang aking relo ay eksaktong 7:00. Lumabas ako sa bahay na iyon at nagtungo sa bahay noong matandang kaibigan ng lolo ko. Maliwanag ang bahay nila. Marami ring nagiinuman sa labas na sa tingin ko ay ang mga anak iyon ng matanda. Wala silang kaalam-alam sa mga nangyayari dahil hindi rin naman sila naniniwala sa mga kababalaghan. Umusal ako ng orasyon para sa tagabulag, tapos naglakad na ako papalapit sa kanila. Dinaanan ko lang sila pero hindi nila ako nakikita. Alam kong nararamdaman ako ng matanda, kaya pumasok na ako sa loob ng bahay dahil ayokong ang matanda pa mismo ang lumabas. Malabo na nga ang paningin noon. Tapos dumiretso na ako sa kusina para alam niyang may kailangan ako sa kanya at sumunod nga siya roon. Sabi niya, "Iho, mabuti at narito ka. Ang gabing ito ang sinasabi mo sa akin na may magaganap sa mga apo ko. Hindi mo ba iyon pwedeng pigilan? Gayong alam mo naman ang lahat bago pa maganap." Sabi ko naman sa kanya, "Maaaring nakikita ko nga po ang mga magaganap, pero hindi ko maaaring pigilan. Isa iyong kaparusahan at pagtuwid sa iyong mga anak para mamulat sila sa totoong sitwasyon ng mundo at matuto ring rumispeto. Wala akong karapatan na pigilan ang mga magaganap dahil kagustuhan iyon ni Bathala. Kung ano ang itinakda ay iyon ang magaganap. Mamatay man o hindi ang mga apo mo. Ang kalapastanganan at kawalang galang sa iyo ng mga anak mo ang magpapahamak sa kanila. Pati na rin sa mga anak nila mismo. Malaking kasalanan ang hindi paggalang sa ama at ina. Isa iyong mahalagang kautusan mula sa Panginoon. Naparito lang ako para bigyan ka ng babala. Pagkatapos ng mga mangyayari ay magpakatatag ka sana at huwag kang gaganti. Gagawin ko ang kung anumang nararapat dahil sa oras na makialam at lumaban ka ay mas lalo lang kayong lahat na mapapahamak. Ako na ang bahalang gumawa ng paraan para maging lihim sa mga tao
ang mangyayaring kaguluhan sa pamilya nyo. Sa pagkakataong ito, hihingi na po ako agad ng pasensya sa iyo, Lo, dahil wala akong pakialam kahit sino pa ang masagasaan sa mangyayaring kaguluhan ngayong gabi. Kahit pa ang mismong kapatid at mga pamangkin mo. Sisiguraduhin kong hindi kayo ng asawa mo madadamay. Malagas na ang malalagas, pero ipapatupad ko ang tama. Alam kong naiintindihan mo rin ako dahil isa ka ring sundalo ng kataas-taasan. Kaya alam mong walang anak, walang asawa o kapatid. Basta kapag kapakanan ng nakararami ang nakataya, kailangan ang masama ay lipulin. Sabi niya naman, "Tama ka naman dyan, Apo. Pero isa rin akong ama. Hindi mo maiaalis sa akin na mag-alala sa kapakanan ng mga anak ko. Pinapatawad ko na sila kahit hindi pa sila humihingi ng tawad sa kawalang respeto at pag-aalipusta nila sa akin." Nalulungkot na wika pa ng matanda. Ramdam ko sa boses niya na umiiyak na ito, pero hindi niya lang pinapahalata. Nakatingin lang siya sa malayo. Noong mapatingin ako sa kanilang relo ay nakita kong 8:00 na. Kaya lumabas na ako ng bahay. Doon na ako dumaan sa pintuan nila sa kusina. Bumalik ako sa bahay na una kong binantayan. Naabutan kong masayang naghahapunan ang pamilya sa loob ng bahay, habang ang anak nilang lalaki ay naroon lang nakahiga sa kwarto nito. Nang biglang nagkagulo ang kumakaing pamilya, napuno ng hiyawan at iyakan sa loob, dahil nakita nila ang anak na panganay na duguan sa loob ng kwarto. Naghihingalo na ito habang naliligo sa sariling dugo. Lumapit ako ng bahagya sa bahay na iyon sa bandang likuran, kung nasaan ang kwarto noong panganay na lalaki. Nakaangat kasi sa lupa ang sahig ng kanilang bahay at pwedeng pumasok sa ilalim ang isang tao, pero medyo nakapayuko. Nakita kong mula sa sahig ng silid ay may tumatagas na dugo sa lupa. Hindi ko pa alam noon kung sino ang may gawa, dahil wala naman akong nararamdaman na presensya ng aswang sa paligid. Sa hindi pa katagalan ay ang kabilang bahay naman ang nagsiiyakan at nagkakagulo. Bali 4 na bahay kasi ang naroon na magkakalapit. Lumapit ako roon upang alamin kung ano ang nangyari. Hindi naman din ako mapapansin dahil nakatago ako sa tagabulag. Nakita ko ang isang dalaga sa lupa na nakatihaya at wasak na ang tiyan para iyong sumabog. Tapos nagkalat sa lupa ang mga gumagapang na pugita. Nilapitan ko ang dalaga at hinawakan sa kamay upang malaman ko kung ano ang nangyari sa kanya. At ganito ang nakita ko. Nagtataka ang ama noong dalaga kung bakit biglang lumubo ang tiyan ng anak niyang dalaga. Inakala nitong meron ng kasintahan ang kanyang anak at palihim na nagkikita, kaya iyon nabuntis. Pilit niyang pinapaamin ang dalaga kung sino ang nakabuntis rito. Sinasabi naman ng dalaga na hindi siya buntis at wala siyang boyfriend. Hindi naniniwala ang ama, kaya pinagbubuhatan iyon ng kamay at madalas binubugbog ng matindi. Lumipas pa ang mga araw at nagpatuloy sa paglaki ang tiyan ng dalaga. Patuloy pa rin ang ama sa pananakit sa anak niya at pilit na pinapaamin, hanggang sa hindi na nakatiis ang anak. Tumalon iyon sa bintana, kaya sumabog ang lumulubong tiyan. Kahit anong gawing pambubugbog ng ama ay wala naman talagang aaminin ang anak, dahil totoong wala iyong boyfriend, hindi rin siya buntis, at hindi niya alam kung bakit lumalaki ang kanyang tiyan. Huli na noong makita ng ama ang laman ng tiyan ng kanyang anak na malalaking pugita. Lubos ang pagsisisi ng ama sa nangyari, kahit siya ay alam naman na hindi malandi ang kanyang anak. Sadyang sarado lang ang kanyang isipan sa paliwanag nito.
Kaya imbis na makatulong sa problemang kinakaharap ng anak, siya patuloy ang naging dahilan kung bakit iyon nagpakamatay. Doon naman sa binata sa kabilang bahay na naabutan kong tumatagas ang dugo sa sahig, ay ganito pala ang nangyari doon. Habang masayang magkakasama ang pamilya na kumakain, ang anak nilang panganay o iyong lalaki ay nasa kwarto niya lang habang hawak ang cellphone, nang biglang nanikip ang dibdib at parang hinihiwa ng blade ang kanyang mga laman. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Kaya noong nakaramdam na ng sobrang sakit, ay doon na iyon sumigaw ng tulong at mabilis na nagtakbuhan ang kanyang mga magulang papaakyat ng silid. Kaya naabutan pa ng mga iyon ang eksenang pagkakaroon ng sugat ng kanilang anak. Sugat iyon nakahalintulad ng hinihiwa ng blade ang balat hanggang sa laman. Bawat hiwa ay malalim talaga ang sugat na nagagawa. Halos lahat ng parte ng katawan ay nagkakasugat, lalo na sa katawan at sa mukha. Kaya naging malakas talaga ang pagtagas ng dugo na tumulo na nga hanggang sa ilalim ng bahay. Ang hindi alam ng pamilyang iyon na kamag-anak lang din pala nila ang may gawa. Ang pamilyang iyon kasi ay pamilya ng anak ni Lolo Gomer. At ang may kagagawan naman noon sa kanila ay tiyuhin din nila na isang mangkukulam. Bali, iyon yung kapatid ni Lolo Gomer. Lahat ng naganap sa mga naging biktima ay ipinadaan lang sa isang malakas na kulam. Maging iyong dalaga ay sarili niya ding pinsan ang may gawa. Sa pamamagitan ng telang itim na ginawang manika na hugis tao kung saan nila isinasagawa ang ritual. Nilagyan nila ng katas ng pugita ang tiyan noong manika na konektado naman sa tiyan noong dalaga. Maliban doon ay marami pa silang ginawa sa dalaga. Naroon ang babuyin, hubaran at paglaruan ang katawan ng dalaga. Ganoong paraan din ang ginawa nila sa binata na isa ring apo ni Lolo Gomer. Mahigit 20 minutos pa siguro ang lumipas bago dumating si Lolo Gomer. Siguro ay nararamdaman niya ang presensya ko, kaya noong magsipasok sa loob ng bahay ang mga kasama niya ay nagpaiwan pa siya sa labas. Nagsalita siya sa katamtamang lakas ng boses. "Iho, narito ka pala, pero wala ka man lang ginawa." Sabi ko naman sa kanya, "Di ba po, ipinaliwanag ko na sa iyo na lahat ng nakataktang maganap ay dapat maganap. Hindi ko rin pwedeng hadlangan ang nakatakda. Kung makikialam ako, ay magpapatuloy ang ganyang pag-uugali ng iyong mga anak. Hindi sila matututo at patuloy na magiging mangmang. Sinabi ko na rin sa iyo na bahagian ang pagsubok sa kanila at lahat ng nangyayaring iyan ay dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Kung ikaw nga na ama nila, ay wala kang nagawa para maturuan sila ng tama at matutong respetuhin ang pinapaniwalaan mo. Ako pa kaya? Kung hindi sila makakatikim ng totoong dahas, ay hindi sila mamumulat sa tama. Minsan, kailangan din ng tao na makaranas na masaktan at malugmok para magkaroon ng oras na magnilay-nilay sa mga bagay na hindi nila nabibigyan ng respeto at pansin. Mas mabuti na iyong maranasan nilang malungkot at masaktan kung iyon naman ang magiging daan para matuto sila ng mahalagang aral sa buhay. Kaysa naman puro lang saya at nabubuhay sa kasinungalingan. Lo, kailangan mong maintindihan na hindi libre ang paggawa ng kasalanan. Lahat ay may kapalit at kabayaran. Ang nangyayari sa kanila ngayon ay pagbabayad lang sa mga pagkakamali nila. May hiwalay na mensahe lang si Babay Lang Rico para sa inyo. Babasahin ko na lang. Para po sa mga kapwa ko katribo rito, ang nilalaman ng aking mga ipinapadalang kwento ay siguradong kapupulutan nyo ng aral. Kung maaarok o maaabot ito ng inyong malinaw na pangunawa at bukas ang inyong isipan,
Pero kung mas paninindigan nyo ang sarili nyong opinyon at iisipin na palagi kayong tama sa inyong mga nalalaman, ay wala na rin po akong magagawa. Ang sa akin lang ay maibahagi rin sa inyo ang mga aral na alam ko. Kahit hindi ko man masabi sa inyo ng personal, at least pwede kong idaan sa pamamagitan ng pagbabahagi ko rito ng kwento. May mga detalye na mahirap intindihin ang dahilan kung bakit ko yun ginawa o pinahintulutan. Lahat po ng detalye ay ibinabahagi ko naman rito. Kung may mga bahagi na hindi nyo sinasang-ayunan, humihingi na lang din ako ng pasensya. Pero isa ang sigurado, ginagawa ko ang kung ano-anong mga bagay para protektahan ang nakararami at makapagbigay ng aral sa lahat, maging sa mga bukas o sarado man ang isipan. Kaya nagpapasalamat ako sa kaibigan kong si Bay Carlo dahil malinaw niya ring nailalahad ang mga kwentong aking ipinapadala sa kanya at nabibigyan ng malinaw na paliwanag ang bawat detalye. Iyon lang po. Balik na tayo sa kwento. Sinagot naman ako ni Lolo Gomer. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, Apo. Pero ang nais ko lang, kung sino man ang may gawa nito, ay hindi na dapat mamalagi pa sa mundong ibabaw. Sapat na sa akin ang nangyari sa mga apo ko. Huwag na sanang madamay ang iba pa. Ibinibigay ko na sa iyo ang basbas. Ubusin mo silang lahat ng may kinalaman sa panggagambala at tangkang paglipol sa buong pamilya ko. Lipulin mo silang lahat ng may sala hanggang sa maubos sila. Sabi ko naman, yan talaga ang hinihintay kong sabihin mo, Lo. Sige po, tara na. Samahan mo akong pumasok sa loob ng bahay ng anak mo. Pumasok na nga kaming dalawa sa loob, pero paghihinagpis at iyakan ang nadatnan namin. Napansin naman ako agad ng mga magulang noong dalaga. Sabi pa ng ama habang nakatingin sa akin, Ikaw! Sino ka ba talaga? Anong alam mo na hindi namin alam? Anong kasalanan ko para danasin ng ganito? Sinagot ko naman siya. Hindi mo alam kung bakit ito nangyayari sa inyo? Kung naniwala lang sana kayo sa babala sa inyo ng inyong ama, ay hindi nyo ito sasapitin. Kaso ang problema, masyado kayong matatapang at matitigas ang ulo. Pati ang sarili nyong ama ay nagagawa nyong bastusin at murahin, kahit nasa harapan pa ng ibang tao. Kung gusto nyong matigil ang mga ganitong pangyayari sa inyong pamilya, tanggapin nyo itong iiwan kong garapa. Naglalaman iyan ng iba't ibang bertud, mutya at halamang gamot na pangontra sa mga aswang, kulam, at kahit anumang may kinalaman sa mga elemental. Sa pamamagitan nito ay hindi na rin kayo magagalaw o masasaktan pa ng tiyuhin yung mangkukulam. Matagal na iyong kalaban ng inyong ama dahil sa maling paggamit niya ng kanyang kaalamang espiritual. Siguro naman, may ideya na kayo sa kakayahan ng tiyuhin nyo dahil matagal na rin kayong binabalaan ng inyong ama. Hindi lang kayo nakikinig. Pues, nasabi ko na sa inyo lahat ng kailangan nyong malaman. Nag-iwan na rin ako ng tulong para maprotektahan kayo. Nasa sa inyo na kung maniniwala kayo at gagamitin yan. Pero babalaan ko na kayo in advance. Ang susunod nilang pipinsalain at paglalaruan ng katawan ay ang asawa mo. At hanggat hindi kayong lahat nalilipol, ay hindi sila titigil. Matapos kong magsalita ay agad na akong lumabas ng bahay at naglakad papalayo. Hindi na rin nga ako nagpaalam pa kay Lolo Gomer. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa karugtong nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part. Lalo at paiba-iba ang design ng cover
at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, Iyong Aswang Killer, Mga Kwento ni Babaylang Rico, Lagim at Teknolohiya ni Exie, Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng Birador ay Iyong Kwentong Bangkilanon Hunters. May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukuan lang iyon ha, at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon. Sana ay mapakinggan nyo dahil ako na mismo ang magsasabing maganda ang kwentong iyon, lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama, horror na may kasamang exorcism, pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial. Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology at ancient powers, kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarrate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentilizo ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat at salamat po kina Anthony Artisano, Jovi Taghab, Maria Victoria, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sarjane Katsdorms, Christine Olson, Liay Estoque, Celsa Escartin, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez, at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha, at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, idiwag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon
At kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw niyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong papakinggan ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon at ipinagpapasalamat ko na ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.